Yan, bagong ligo yung yung buhok ko. Kaya fresh na fresh ang buhok ko. Mahirap talaga kapag mahaba ang buhok eh. Mga tumitigas ka tapos kailangan alagaan maigi eh. Ay nako. Ito, magluluto ulit ako ng ano ba yan? Pork chop. Ang dami kong pork chop na binabad eh kasi mura. Nilalaga ko muna sa tubig, palambutin at tapos may mantika na yan, piniprito ko na, no? Yan, bagong ligo yung yung buhok ko, kaya fresh na fresh ang buhok ko. Mahirap talaga kapag mahaba ang buhok eh. Mga tumitigas ka tapos kailangan alagaan maigi eh. Ay nako. Ito, magluluto ulit ako ng ano ba yan? Pork chop. Ang dami kong pork chop na binabad eh kasi mura. Nilalaga ko muna sa tubig, palambutin at tapos may mantika na yan, piniprito ko na, no? Nag-i-start na magprito. Sa malambot na yan. Yung kanin ko okay na eh. Yung kamatis ko lalagyan ko yan ng mangga. May kalahati pa akong mangga rito eh. Na isinig ko para ngayong araw. Kahapon kinain ko yung kalahati. Ngayon naman yung kalahati na naman, kainin ko. Masarap kumain eh kapag may mangga. Masarap. Asin lang ihalo mo, okay na. Ayan o, asin lang. Asin, okay na yun dito. Lalo yung gugutom na ako eh. Mananangkalian lang ako ng oras na. Magkakamay ulit ako. Kaya kapag nagkamay ako at napanood ng asawa ko to, sabihin, nanonood minsan yan sa vlog ko eh. Ayan, nagtsatsaga. Panoorin ako. Tinatanong niya kung anong ginagawa ko ngayon. Sabi ko, manood ka ng vlog ko para makita mo kung anong ginagawa ko. Tapos, sabi niya, binigyan kita ng pera. Sabi niya gano'n sa akin. Magkano nagastos mo? Sabi niya gano'n sa akin. Edi manood ko na lang ng vlog ko. Sabi ko gano'n. Nandun lahat. Sabi ko naman, sana wag na lang siya manood kasi may kita niya eh. Lalo eh. Kung magkano ang nakupit ko doon. Alam niya. Kailangan magkupit-kupit ng konti. Ayan. Kaya mas maganda wag na lang siya manood kasi nakikita niyo yung kupit ko. Nabubuko ako eh. Kaya pag sinabi kong wala nang ganito, sabi niyo gano'n, magkano na kupit mo na naman? Sabi niyo gano'n sa akin eh. Nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom. Sa mga Pilipino dyan dito sa bandang sa amin, dito sa Leveres, taga Leveres ako rito eh. Malayo na sa Praha. Pagkakalam ko may mga Pilipino rito. Kasi kuminsan ako rito ng mga Pilipino. Nakaka-meet ako ng mga Pilipino sa groceryahan. Kaso nga lang, kapag hindi sila nagsalita, hindi ko malalaman na Pilipino sila. Kasi, alam nyo naman, mga Vietnamese at saka yung mukha natin is halos magkakaparihas. Yan sa kaya kuminsan napagkakamalan akong Vietnamese eh. Kasi ang mga tao rito, halos hindi nila kilala mga Pilipino dito. Pukunti kasi ang tao. Karamihan kasi dito sa sa bansa nila, mga
mga Vietnamese. Kahit na naglalakad yan Koreano or taga-Japan or taga-Taiwan, sabi nila Vietnamese. Kilala lang nila rito, mga tao is lahat Vietnamese. Kahit na rito, taga-Korea. Sabi na, Vietnamese yan, sabi nilang ganun. Kaya, katulad sa atin, sa mga hindi mo mahihiwala yung mga European, Russian, at American. Kasi, parang magkakamukha yung mga kulay nila. Kapag hindi sila nagsalita, katulad sa atin, Malaysia, Indonesia, Filipino, Japan, Korea, Malaysia, kapag hindi yan nagsalita, malalaman mo kung sino ang, hindi mo malalaman kung sino ang Pilipino. Katulad din dito sa kanila. Pag hindi nagsalita yung Amerika, Russian, Ukrainian, tsaka Czech or German, hindi mo alam kung sino mga German doon. Hindi mo alam kung sino ang taga Ukraine. Hindi mo alam kung sino Russian. Kasi pari-pariha sila ng kulay sa pananalita lang. Kaya lahat dito sa kanila, kapag nakita nilang rito, kagaya na pagkakamalan ako minsan, Chinese or di kaya minsan Vietnamese, kasi kilala lang nila rito is mga Vietnam. Wala, kahit saan ka magpunta, sabi nila Vietnam. Ayan. Mas lalo na nung pandemic, itago mo yung sabihin mo taga China ka. Nagalit sila sa China nung pandemic kasi sila raw ang nagdala ng virus. Napagkakamalan akong China. Hey China, sabi nila, binubuli na nila ako. Sabi ko hindi ako taga China, sabi ko Pilipino ako. Kasi galit sila sa sa mga Chinese, sila raw ang nagdala ng virus sa buong mundo. Kaya nambubuli sila rito. Kala nyo sa Pilipinas may bully. Mayroon din dito. Kaya kung naglalakad ako nung pandemic dito, kasama ko yung asawa ko para safe ako. Minsan may nambully sa akin. Nanigaw! Naglalakad ako sa daan, nag-grocery ako. Yung bang matandang lalaki, matanda na yun nanigaw sa akin sa bintana niya. Ayun, nagtumbong ako sa asawa ko. Pinuntahan niya yung bintana niya. Hindi ko may turo-turo kasi nakalimutan ko kung anong bintana yung binuksan niya. Kasi yung mga bintana lahat, building yan pari-parihas. Hindi ko na may turo kung aling bintana. At saka anong floor. Kasi asawa ko tatawag sana ng pulis Hindi ko may turo kung sino na. Kasi nung biglang sumigaw, bigla rin niya sinarado. Napanganga na lang ako. Anong kasalanan ko? Sabi ko gano'n. Sabi niya, China! Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hindi ako China. Stop. Ayan, nagugutom na ako. Ayan. Ayan, okay na Ayan. Ito yung pinupok ko, pinalambot ko sa pukpok. Ayan. Hinaan natin yung temperature. Ayan Nakakagutom talaga. Gutom na ako. Mapaparami na naman ako ng rice Ayan. Kukuha ako ng picture para may thumbnail ako.
Tapos, pumunta rin ako sa Poland. Sabihin nila, kasi malapit ang Poland dito sa amin eh. Sabi niya po, Vietnam? Sabi niya gano'n sa akin. Ay di, nainis na ako. Sabi, kasi lahat dito, di ba sabi ko yung sa inyo kanina, hindi nila alam kung sino ang taga-China, taga-Pilipinas, Malaysia, Korea, Japan. Puro lahat sila Vietnam. Sabi ko, sa tingin mo ba, talagang taga-transmit sa ako at sakbiran ko. Sabi ko sa ano, wala ka bang alam sa Asia? Sabi ko gano'n. Na Vietnam lang ang country doon. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano eh, cute na lalaki eh. Gwapo. Sabi, wala ka bang alam sa Asia? Hindi ka pa nakakarating. Ang Asia ay malaki. Hindi lang taga Vietnam lahat ang mga nandoon. Sabi ko gano'n sa kanya. Nandoon lahat. Japan, Korea, Philippines, sabi ko, Taiwan, Malaysia, Indonesia, hindi lahat is, sabi ko gano'n sa kanya, taga Vietnam. Sarap ko eh. Kasi ang kilala lang nila rito, Vietnam. Kahit na yung mga taga-embassy doon sa Taiwan Embassy, sinasabihan din ng asawa ko, mukha siyang Vietnam. Yan, yung may ano, sarap. Yan o, tingnan nyo o. Yung sarap. Ayan, tayo ay magmumukbang. Medyo ano eh, naasar ako dito sa ilaw namin, medyo malabo. Hindi ka ano, medyo malabo yung camera namin dito. Ay, camera. Yung camera, yung ano ba yan? Yung ano ba yan yung hindi ko alam. Ayan, kain tayo, magkwentuhan tayo na ma-experience ko dito sa Czech Republic. Sabi ko sa mga hindi pa nakakaalam, tawag nila rito sa lahat ng Asia, mga taga-Vietnam. Kahit na yung ano rito, yung parang nagmamayari yung Asian store dito. Nagmamayari is Korea yata eh, kasi mga binibinta niya mga Korean product yun. Nasabi din ng mga tao, tara doon tayo sa Vietnam store. Sabi nila gano'n. Luko-luko talaga mga tao rito eh. Hindi nila alam kung sino ano eh, taga Vietnam, taga Thailand, puro lahat sa kanila taga Vietnam. Kakagutom. Matigas pa yung kanin ko ah. Ayan, kumakain na ako ng ano, isang beses isang araw. Puro heavy meal, mga ganito. Mga kanin at saka rice lang. Or minsan, iba. Isang beses lang. Hindi na ako naghahapunan. Kung minsan, anong hapunan ko, tataltasin niya yung ano, yung obligado kang magbayad ng health insurance dito buwan-buwan. Ang health insurance is aabot ng 4,000 sa pera nila, Czech crowns. Tapos hindi lang health insurance babayaran mo, social insurance pa aabot ng 5,000 yon.
buwan-buwan yan. Sa check round money rin nila, yan, 18,000 na yon. Yung bahay mo pa, 15,000. Oh, kung mag-i-internet ka pa wifi, hindi man naman free ng kumpanya yung free wifi ninyo, bumili kayong mag-isa. Ayan, tapos pagkain nyo pa. Tapos, ano pa, yung tax ninyo pa. Kung mga individual kayong hindi na kumikita ng 2 million sa isang taon, 15% lang ikakarta sa sahod ninyo. Pero kung mahigit pa sa 2 million ang kinikita nyo sa check rounds, 21%. Ganon yun dito. Kaya yung 15,000 na yan, wow, parang ano lang yan, parang ano pa, parang tinapon mo lang sa, parang barya lang sa kanila. Kasi ano, kasi ano murang-mura yan. Parang dito, scam yan dito. Walang sumasahod ng ganon dito. Kasi ang local mga workers dito, local workers na sahod per hour dito, ang pinakamaliit, 150 per hour, or means 150 check rounds yun. Ayun ang talagang government na ano, or pataas pa, 150 per hour or 160 per hour dito. Kaya yung sabihin niyo, ikinumpute pa niya sa ano sa 42,000 peso para malula yung makikita mga Pilipino hindi pa nakarating dito. Kaya mga kababayan ko, mag-ingat kayo dyan. Huwag kayong malula sa 42,000 peso na yan. Kasi sa halaga yun dito sa check rounds, malit na halaga yun, wala pa kayong halos mabibili. At saka may yung mababayaran yung health insurance, social insurance, tax. Buwanan yung babayaran yan. Kaya ingat kayo. Huwag kayong padalos-dalos ng pag-iisip na ganyan, malaki na. Alam ko malaki na yan sa peso sa atin, pero sa kanila napakaliit. Hindi kayo exempted sa pagbabayad ng ano rito, mga insurance. Kailangan bayaran nyo yung buwan-buwan. Yan ang, kaya kaming mag-asawa walang pakialam yung gobyerno nila rito kung may pera ka man o hindi. Basta't ang sinasabi nila, bayaran mo buwan-buwan yan. Ayan. Kahit mamulubi ka sa daan para pambayad lang sa gobyerno niyan, wala silang pakialam kung saan mo kinuha yung perang pambayad yan. Basta't obligado kang magbayad ng mga yan. Tax, health insurance, social insurance, yung tatlong yan ay importanteng unahin yung bayaran yan. Local or foreigners, kailan magbayad yan. Ay nako, napahaba na natin yung mga kwentuhan natin. Kaya ingat kayo sa mga scam dito. Maraming na-scam na mga kababayan natin dito. Ingat kayo. Ay, yung iba, swerte nila kasi yung napasukan nila, magandang salary nila. Umaabot ng 30,000, 40,000, 50,000. Kaya katapos ang palitan ng peso ngayon, napakalaki, triple. Magpapalit ka ng 1,000, 3,000, mahalos 3,000 na yun sa peso. Kaya sabi ko sa inyo, tiba-tiba yung malalaki ang sahod dito sa Czech Republic na OFW. Kahit magpadala lang sila ng 5,000 sa Czech crowns dito, 15,000 na yun sa peso, malaki na yon sa atin, pero wala rito yon. Yung 5,000 mo, kung isang ilang araw lang dito, kasi mahal ang mabilihin dito maraming mura budget, kung budget ang pera mo sa grocery, yung pagkain mura. Kaso nga lang, ang masakit sa bulsa yung pagbabayad sa gobyerno, yun. Kaya super tipid kami dito sa bahay, kasi mura yung nabibili kong mga pagkain, yung mga prutas, gulay, mura yan. Kaso nga lang, nabubutas ang pitaka namin at bulsa namin dahil din sa pagbabayad sa gobyerno. Bill ng gobyerno, napaka malaki. Sabi ko sa inyo, ako lang ang magbabayad ng tax,
health insurance, social insurance every month. Ano yan ha? Aabot na ng 10,000 plus hindi ko pa isinali yung ano doon ha, tax insurance. Tax kasi ang ano sa akin is 1 year ang competition kung magkano ang kinita ko sa isang taon, 21% or 15%. Depende kung umabot ng lampas 2 million kinita ko sa isang taon, magbabayad ako sa gobyerno ng 21%. Pero kapag 1 million, wala pang ano, mga 1.5 million ang kinita sa isang taon, 15% lang ang ano, kinukuha ng gobyerno. Kaya ingat kayo. At diyan nagtatapos ang munti kong kwento sa inyo sa mga kababayan ko rito sa Czech Republic. Sana ay makinig kayo sa akin para hindi kayo ma-scam. Swerte yung mga napuntahan ng iba na OFW rito na legal ang pagpapasahod sa kanila. Malas lang ng mga napuntahan ng iba nating kababayan rito na na-scam sila, hindi sila pinapasahod. Kaya ingat lang mga kababayan ko. Bye-bye na.